ang kwento ay nagsisimula. Nagsimula ang kwento kay Liam na masaya sa panunood ng mga drama online. Pero hindi niya nagustuhan ang ending ng kwento dahil ang bida, na maganda, mayaman, at independent, ay sinira ang kanyang buhay dahil sa pag-ibig sa lalaking hindi karapat-dapat. Habang iniisip niya ang sitwasyon, biglang nagkaroon ng masamang panahon. Isang malakas na kidlat ang tumama sa kanyang electronic device at bigla siyang napunta sa mismong kwento ng drama na kanyang pinapanood. Ang bagong simula ni Liam. Pagdating niya sa kwento, laking gulat niya nang malaman na siya na ngayon ay isang babaeng napakayaman. Dumating ang kanyang kasintahan, ngunit alam niyang may iba itong babae. Nainis siya, kaya matapang niyang sinabi, "Akala mo interesado pa ako sa'yo? Hindi na, tapos na tayo." Sabay utos sa kanyang sekretaryo, "Paalisin mo siya dito." Matapos ang insidente, masaya si Liam at nagpasya siyang magpunta sa pinakamahal na club sa lungsod. Kasama ang kanyang sekretaryo, nagpunta siya sa club na puno ng mga high-end na modelo. Pero wala ni isa sa kanila ang nakaakit ng kanyang pansin, hanggang sa makita niya si Fuyan. Ang pagkikita kay Fuyan. Si Fuyan ay abala sa pakikipag-usap sa telepono sa kanyang lola na pinipilit siyang magpakasal. Pagkatapos ng tawag, nilapitan siya ni Liam at sinabi, "Sa lahat dito, ikaw ang pinakagusto ko. Bakit tayo mag-aksaya ng oras? Halika sa bahay ko, chill lang tayo." Napangiti si Fuyan sa confidence ni Liam at agad na sumama. Sa bahay, nagkaroon sila ng malapit na sandali. Para kay Fuyan, si Liam ang unang taong talagang nakakuha ng kanyang atensyon dahil hindi pa siya nagkaroon ng seryosong relasyon noon. Mga pagbabago sa umaga. Kinabukasan, sinubukan ni Fuyan na sabihin ang totoo tungkol sa kanyang pagkatao, pero bigla siyang nakatanggap ng tawag tungkol sa isang business meeting. Nagtaka si Liam, "Sabi mo kahapon mekaniko ka lang. Bakit tinatawag kang Ginoong Fu?" Sinubukan ni Fuyan na magdahilan pero ngumiti lang si Liam, "Ano man yon, masaya naman ako sa serbisyo mo kahapon. Ngayon, gusto kitang maging lihim na kasintahan. Pumapayag ka ba kung babayaran kita?" Agad na pumayag si Fuyan, halatang natuwa sa alok. Ang pagharap kay Gyu. Sa labas, dumating ang ex-boyfriend ni Liam na si Gyu. Sa isang flashback, ipinakita kung paano siya ginamit lamang ni Gyu para sa pera, habang may seryosong relasyon sa ibang babae. Matapang na hinarap ni Liam si Gyo, "Ano bang pinagsasabi mo? Tapos na tayo. Tumigil ka na." Tinawag niya ang kanyang sekretaryo at inutusan itong kunin ang mga resibo. Lumabas na gumastos siya ng humigit kumulang 600 milyong piso para sa mga luho ni Gyo. Sa sobrang inis, pinaalis niya si Gyo at sinabing, "May 3 araw ka para ibalik ang pera. Kapag hindi mo ginawa, alam mo na ang mangyayari." Napatulala si Gyo, hindi makapaniwala sa tapang ni Liam. Ang paninindigan ni Liam. Dahil wala nang ibang magawa, sumali si Gyo sa isang live dating show para kumita. Sa show, pilit niyang pinalalabas na inosente siya upang makakuha ng donasyon mula sa fans. Nalaman ni Liam ang ginagawa ni Gyo at nagbihis ng elegante. Kasama ang kanyang sekretaryo, nagtungo siya sa studio kung saan ginaganap ang live show. Sa gitna ng programa, bigla siyang pumasok dala ang isang malaking karatula. Sinubukan siyang pigilan ni Gyo, pero hinarang siya ng mga bodyguard ni Liam. Umiiyak na sinabi ni Liam sa harap ng lahat, "Ang lalaking ito, ginastos ko ng 600 milyong piso, pero tumanggi siyang ibalik ang pera." Nang makita ng mga fans ang mga ebidensya na ipinakita ng mga bodyguard ni Liam, mabilis na bumagsak ang imahe ni Gyo. Wala na siyang magawa kundi ang harapin ang kahihiyan. Pagkuha ng resibo at pagsiwalat ng katotohanan. Habang ipinapakita ang mga resibo at dokumento na nagpapatunay ng mga ginastos, biglang lumapit ang manager ng studio at sinita si Liam dahil sa pag-abala sa live stream. Sa kalmado ngunit matapang na tono, sumagot si Liam, "Alam mo ba kung sino ako? Hindi ito basta-bastang komprontasyon. Ang buong property na ito ay pagmamay-ari ko." Nagulat ang manager, kaya't agad niyang kinumpirma ang impormasyon. Nang mapatunayan na totoo, bigla itong nagbago ng tono at nagsorry kay Liam. Inutusan niya ang manager na paalisin si Gu mula sa gusali. Dagdag pa rito, binalaan niya si Gu na kung hindi nito mababayaran ang utang, kukunin niya ang lahat ng ari-arian nito. Ang mahiwagang tanong tungkol kay Fuyan. Habang palabas siya, nakita niya ang isang makapangyarihang lalaki na kahawig ni Fuyan. Nag-isip siya, hindi maaari, mekaniko lang si Fuyan. Nang gabing iyon, habang kumakain sila ng hapunan, hindi mapigilan ni Liam na itanong, "Kanina, may nakita akong lalaking kamukha mo. Paano nangyari iyon?"
Ngumiti si Fuyan at nagbiro, hindi ba kita naalagaan ng maayos? Nag-iisip ka na agad ng ibang lalaki. Sumagot si Liam, huwag kang magbiro. Nakakagulat lang. Paano ka makakakita ng ganong mamahaling sasakyan? Tumawa si Fuyan at sinabing, nakakatawa naman yan. Anong gagawin ng isang mekaniko sa ganong kotse? Ngunit na iba ang usapan nang dalhin siya ni Fuyan sa kwarto para magkaroon sila ng romantikong sandali. Ang selos ng madrasta at kapatid. Samantala, nalaman ng kanyang madrasta at kapatid na si Jin na ibinigay ng ama ni Liam sa kanya ang isang malaking ari-arian. Dahil dito, nagselos sila at nagpa siyang agawin ang gusali. Sa kabilang banda, abala si Liam sa kanyang masayang buhay kasama si Fuyan. Sa kanilang pribadong oras, nagtutuon sila sa mga romantikong sandali. Ngunit biglang tumawag ang kanyang ama, hinihiling na makita siya. Ang pagharap sa pamilya. Pagdating niya, sinita siya ng kanyang ama at sinabing si Gu ay hindi mabuting tao dahil ginagamit lamang siya para sa pera. Malinaw na ipinaliwanag ni Liam na wala na siyang kaugnayan kay Gu at ipinakita ang ebidensya ng kanilang paghihiwalay. Napaniwala ang ama, ngunit sinamantala ng kanyang madrasta ang pagkakataon upang hilingin na magtrabaho si Jin sa kumpanya ni Liam. Bagamat ayaw ni Liam, napilitan siyang pumayag dahil sa pangumbinsi ng kanyang ama. Idinagdag din ng ama na oras na para magpakasal siya dahil siya ay 25 na. Tumanggi si Liam, sinasabing mas gusto niyang unahin ang kanyang karera kaysa magpakasal. Ang pagbagsak ni Gu. Samantala, lalong bumabagsak ang buhay ni Gu. Iniwan siya ng kanyang manager at ng kanyang kasintahan na tumangging tulungan siya kahit may pera itong nakatago para sa ibang lalaki. Sa desperasyon, binalak niyang gumanti kay Liam. Ang plano ni Liam sa villa. Nagpunta si Gu kasama ang kanyang pamilya sa isang villa na pagmamay-ari ni Liam at nagsinungaling na ito ay kanya. Hindi alam ni Gu na laman ito ni Liam at agad siyang nagtungo sa villa kasama ang kanyang mga bodyguard. Galit na galit, isiniwalat ni Liam ang katotohanan sa harap ng lahat. Ginamit niya ako para sa pera at tinrader pa ako. Kaya tapos na kami. Inutusan ni Liam ang mga bodyguard na paalisin ang pamilya ni Gu at pagbayarin sila sa lahat ng pinsalang nagawa. Sa sobrang takot, hindi alam ng pamilya ni Gu ang gagawin. Sa halip na itaboy sila, matalino silang ipinadala ni Liam sa isang 5-star hotel kung saan lahat ng gastos ay ipinasan kay Gu. Dahil wala ng laman ang mga credit card na dati niyang ginagamit, napilitan si Gu na magbayad gamit ang natitirang pera niya na mabilis ding naubos. Ang matamis na buhay kasama si Fuyan. Habang nalulugmok si Gu, masaya naman si Liam kasama si Fuyan. Isang araw, pabiro niyang sinabi, simula bukas, gusto kong maglalakad ka sa bahay ng walang damit pang itaas. Gusto ko lang hawakan ang abs mo kapag gusto ko. Tumawa si Fuyan sa kanyang biro at sumang-ayon. Biglang dumating ang sekretaryo ni Liam na may balitang desperado na si Gu dahil naubos na ang pera nito para sa mga gastusin ng pamilya. Natuwa si Liam at sinabing, deserve niya yan. Ang panibagong pagsubok. Habang sila ay nasa kusina at nagtatamasa ng masayang oras, biglang dumating si Gu sa labas upang makipag-usap kay Liam. Sa una, binaliwala siya ni Liam, ngunit hindi tumigil si Gu sa pagkatok. Ang tagpo sa likod ng pinto ang salamin. Dahil gawa sa salamin ang pinto, kitang-kita mula sa labas na magkasama sina Liam at Fuyan, naglalambingan at naghahalikan. Ilang sandali pa, lumabas si Liam upang harapin si Gu. Sinabi ni Gu, nandyan ka lang sa lalaking yan para pagselosin ako. Ngumiti si Liam at sumagot, hindi. Tapos na tayo, Gu. Kung nasa relasyon man ako sa iba, wala kang karapatan. Bukod pa rito, ngayon may sense na ako. Ang totoo, ikaw ay tanga. Ang bago kong boyfriend. Mas gwapo siya at mas mahusay sa lahat ng bagay. Dahil dito, umalis si Gu ng galit na galit. Ang imbitasyon sa subasta. Kinabukasan, sinabi ni Liam kay Fuyan na kailangan niyang dumalo sa isang subasta at inimbitahan itong sumama. Nais ni Fuyan na makilala pa siya ng mas mabuti, kaya agad siyang pumayag. Nang sumunod na araw, dumating ang isang designer upang ipakita kay Liam ang iba't ibang magagarang damit. Pagdating ni Fuyan, ipinakita ni Liam ang imbitasyon at sinabing, binilhan kita ng mga suit. Dapat mong isuot ito. Sigurado akong magiging napakagwapo mo. Ang pagbagsak ni Gu. Habang abala sina Liam at Fuyan, lalo namang bumabagsak ang buhay ni Gu. Dahil sa kahirapan, nalululong siya sa alak. Iniisip na rin ng kanyang kasintahan na iwanan siya dahil wala na siyang silbi. Naalala ni Gu na paparating na ang subasta at naisip na maaari siyang makakuha ng pera doon.
Tumawag siya sa kanyang boss at nangakong ito na ang pagkakataon niyang bumangon. Bagamat duda ang boss, pumayag itong bigyan si Gu ng isa pang tsansa. Ang subasta. Dumating si Liam sa subasta kasama si Fuyan na ikinagulat ng lahat. Hindi niya alam na naroon din si Gu. Nagsimula ang subasta sa isang pintura na alam ni Liam na magiging mahalaga sa hinaharap. Gusto niyang bilhin ito, ngunit sinimula ni Gu na taasan ang presyo. Umaasang tutulungan siya ni Liam gaya ng dati. Nang umabot ang presyo sa 50 milyong piso, tumigil si Liam sa pagbid. Napansin ni Gu at sinabing, "Di ba sabi mo, kahit maghiwalay tayo, tutulungan mo pa rin ako?" Ngumiti si Liam at sumagot, "Talaga bang sinabi ko yun? Hindi ko na maalala. Kaya't wala nang bisa ang argumento mo. Huwag kang umasa." Sa huli, si Gu ang nanalo sa bid sa halagang 50 milyon. Ngunit wala siyang pera para bayaran ito. Ang pagbagsak ni Gu. Dahil walang pambayad, tinanggal siya ng kanyang boss sa trabaho at pinirmahan siya ng kontratang utang. Sinabi sa kanya na mawawala ang kanyang bahay kung hindi siya makakabayad. Sinubukan niyang tawagan si Liam upang humingi ng tulong, ngunit sinabi ni Liam, "Wag mo na akong hanapin ulit." Masayang umaga ni Liam. Kinabukasan, habang kumakain ng agahan, nakita ni Liam ang balita tungkol kay Gu at natuwa sa sinapit nito. Sinabi niya kay Fuyan, "Gusto mo bang magpatuloy bilang sikreto kong kasintahan?" Gusto ni Fuyan ng seryosong relasyon, ngunit hindi niya sinabi iyon. Sa halip, pumunta siya sa kanyang lola, na muling nagpilit na magpakasal siya. Sinabi niyang mahal niya si Liam, ngunit hindi siya sigurado kung ganoon din ang nararamdaman nito. Ang selos ni Jin. Samantala, sa opisina, nagsiselos ang kanyang kapatid na si Jin dahil wala siyang respeto mula sa mga empleyado. Sinabi ni Liam, "Kung magtatrabaho ka ng mabuti at hindi puro chat, magiging maayos din ang tingin ng mga tao sa'yo." Tinawagan niya si Fuyan at nalaman niyang kasama nito ang lola niya. Napangiti si Liam at sinabing pupuntahan niya ito. Ang desisyon ni Liam. Kinabukasan, sinabi ni Liam sa kanyang ama na mahal niya si Fuyan. Sinabi niyang mekaniko lamang ito, ngunit mahal niya ito ng higit sa lahat. Galit ang ama ni Liam at sinabing hindi ito ang tamang lalaki para sa kanya. Sinubukang insultuhin ni Jin si Fuyan, ngunit matapang na sumagot si Liam, "Mahal ko siya, at wala akong balak na magpakasal sa kahit sino maliban sa kanya." Pinakalma siya ni Fuyan at nangakong magiging mabuting tao upang mapatunayan ang sarili sa ama ni Liam. Ang proposal ni Fuyan. Sa loob ng 3 araw, naghihintay si Liam kung talagang darating si Fuyan upang mag-propose sa kanya. Samantala, ang madrasta at si Jin ay hindi natutuwa sa kasiyahan ni Liam at nagplano ng masama upang guluhin ang kanyang buhay. Kinabukasan, tumawag ang lola ni Fuyan sa pamilya ni Liam upang sabihin na magpapadala sila ng proposal para sa kanyang apo. Natuwa ang madrasta sa balita, iniisip na ang apo ng isang mayamang pamilya ay interesado sa kanyang anak. Ngunit si Jin, bagamat excited, ay nagdududa dahil hindi pa nila nakilala ang nasabing lalaki. Dumating ang araw ng proposal, at lahat ay naghihintay sa pamilya ng tagapagmana na interesado kay Jin. Sa wakas, dumating ang butler na may dalang mamahaling regalo at mga titulo ng ari-arian. Lubos na natuwa ang pamilya, ngunit lahat ay nagulat nang dumating si Fuyan. Ang pag-amin ni Fuyan. Hindi makapaniwala si Liam nang malaman niyang si Fuyan, na inakala niyang isang mekaniko lamang, ay isa palang bahagi ng pamilya Lee. Sa harap ng lahat, lumuhod si Fuyan at naglabas ng singsing. Sinabi niya, "Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo ang totoo, pero hindi ko alam kung mamahalin mo pa rin ako kung malaman mo ang tunay kong pagkatao. Kaya't pinili kong manahimik. Patawarin mo ako, magpapakasal ka ba sa akin?" Sa sobrang tuwa, sumagot si Liam, "Handa akong magpakasal sa'yo. Pero hindi ibig sabihin nito ay papatawarin kita agad." Selos na selos si Jin at ang madrasta ni Liam. Dahil dito, nagplano sila na gamitin si Gu para sirain ang relasyon ni Liam at Fuyan. Ang mapanganib na plano. Kinabukasan, habang magkasama sina Liam at Fuyan, tumawag ang madrasta ni Liam at niyaya siya sa isang porporal na pagtitipon ng pamilya. Hindi nagduda si Liam dahil naroon din ang kanyang ama. Ngunit, walang kaalaman ang ama ni Liam na may inilagay ang madrasta na gamot sa pagkain ni Liam. Pagkatapos kumain, umalis na ang ama ni Liam. Unti-unting naramdaman ni Liam ang epekto ng gamot hanggang sa nawalan siya ng malay. Dito na siya dinukot ni Gu, na galit at sinabing, "Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin." Ang pagsagip ni Fuyan. Agad na nalaman ni Fuyan ang nangyari. Wala siyang sinayang na oras at dumiretso sa madrasta ni Liam. Sa takot, inamin ng madrasta na si Gu ang kumuha kay Liam.
Mabilis na pumunta si Fuyan sa lugar kung saan ikinulong si Liam. Nailigtas niya ito at nahuli ang mga tauhan ni Gu ng mga bodyguard ni Fuyan. Galit na galit si Liam at sinampal si Gu. Dahil sa pagod at stress, nawalan ng malay si Liam. Ang pagbubunyag ng katotohanan. Pag-uwi nila sa bahay, dumating ang ama ni Liam na labis na nag-aalala. Habang natutulog si Liam, sinabi ng ama sa pamilya na magpapakulong siya sa kanyang asawa at makikipaghiwalay na. Isang masayang balita. Pagdating ng doktor, nagbigay ito ng magandang balita, buntis si Liam. Labis na natuwa sina Liam at Fuyan. Natapos ang kwento sa kanilang kasiyahan at pagmamahalan na puno ng tagumpay laban sa mga pagsubok. Pangwakas na mensahe. Maraming salamat sa panonood ng video. Kung bago ka dito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aming mga kwento. Mayroon pa kaming ibang videos na siguradong magugustuhan ninyo, kaya't huwag kalimutang bisitahin ang channel. Sa ngayon, paalam muna at magkita-kita tayo sa susunod.